Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 45. Lumang Tipan, Exodus 15, Exodus 16. Pagkatapos inawit ni Moises at ng bayan ng Israel ang awiting ito para kay Yahweh. Inawit nila, umaawit ako kay Yahweh, dahil sa maluwalhating tagumpay, ang kabayo at ang tagasakay nito ay itinapon sa dagat. Si Yahweh ang aking lakas at awitin, at siya ang aking naging kaligtasan. Ito ang aking Diyos, at siya ay aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, at siya ay aking dadakilain. Si Yahweh ay isang mandirigma, Yahweh ang pangalan niya. Ang mga karwahe at hukbo ng Paraon sa dagat ay kanyang itinapon. Ang mga piniling opisyal ni Paraon sa dagat ng mga tambo sila ay nalunod. Sila ay tinabyunan ng kailaliman, sila ay tumungo sa kailaliman na tulad ng isang bato. Ang iyong kanang kamay, Yahweh, ay maluwalhati sa kapangyarihan, ang iyong kanang kamay, Yahweh, ang dumurog sa mga kaaway. Sa dakilang kaluwalhatian iyong ibinabagsak ang mga bumabangon laban sa iyo. Inilabas mo ang iyong puot, tinupok mo sila gaya ng pinaggapasan. Sa pamamagitan ng bugso ng butas ng iyong ilong ang mga tubig ay nagtipon, ang mga dumadaloy na tubig ay tumayong matuwid na isang banten, ang malalim na tubig ay namuo sa puso ng dagat. Sinabi ng kaaway, hahabol ako, mangganguna ako, ipamamahagi ko ang nasamsam ko, masisiyahan sila sa ang aking ninanais, bubunutin ko ang aking espada, ang aking kamay ang sisira sa kanila. Pero ipinaihip mo ang iyong hangin at tinakpan sila ng dagat, at sa malakas na mga tubig lumubog sila na parang tingga. Sino ang katulad mo, Yahweh, sa mga Diyos? Sino ang katulad mo, maluwalhati sa kabanalan, sa mga pagpupuri pinaparangalan, na gumagawa ng mga himala? Iniunat mo ang iyong kanang kamay, at sila ay nilamon ng lupa. Sa iyong katapatan sa tipan pinangunahan mo ang mga tao na iyong sinagip. Sa iyong kalakasan sila ay iyong pinangunahan patungo sa banal na lugar kung saan ka naninirahan. Narinig ng bayan, at sila ay nanginginig, takot ang babalat sa mga naninirahan sa Filistia. Pagkatapos ang mga pinuno ng Edom ay matatakot, ang mga sundalo ng Moab ay mayayanig, lahat ng naninirahan sa Canaan ay maglalaho. Ang kilabot at pangamba ay mapapasa kanila. Dahil sa kapangyarihan ng iyong bisig, sila ay hindi iimik na parang bato hanggang sa makaraan ang iyong bayan, Yahweh, hanggang sa makaraan ang sinagip mong bayan. Dadalhin mo sila at itatanim sila sa bundok na iyong pinamana, ang lugar, Yahweh, na iyong ginawa para manirahan, ang santuaryo, aming Panginoon, na itinayo ng iyong mga kamay. Maghahari si Yahweh sa magpakailanman paman. Dahil lumakad ang mga kabayo ni Paraon kasama ng kanyang mga karwahe at mga mangangabayo sa dagat. Dinala pabalik ni Yahweh ang mga tubig ng dagat sa kanila. Pero ang mga Israelita ay naglakad sa gitna ng dagat sa mga tuyong lupa. Si Miriam, ang babaeng propeta, na kapatid na babae ni Aaron, ay dumampot ng tamburin, at lumabas ang lahat ng mga kababaihan na may mga tamburin, sabay na sumasayaw kasama niya. Inawit ni Miriam sa kanila, umawit kay Yahweh, dahil siya ay maluwalhating nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang kabayo at ang kanyang mga ngabayo. Pagkatapos pinangunahan ni Moises ang Israel pasulong mula dagat ng mga tambo. Lumabas sila sa ilang ng Shur. Naglakbay sila ng 3 araw sa loob ng ilang at walang nahanap na tubig. Pagkatapos nakarating sila sa Mara, pero hindi nila mainom ang tubig doon dahil mapait ito. Kaya tinawag nilang Mara ang lugar na iyon. Kaya nagreklamo ang mga tao kay Moises at sinabing, ano ang aming iinumin? Umiyak si Moises kay Yahweh at may ipinakitang puno si Yahweh sa kanya. Hinagis ito ni Moises sa tubig at naging matamis na maiinom ang tubig. Sa lugar na iyon nagbigay si Yahweh sa kanila ng mahigpit na kautusan at doon din niya sila sinubukan. Sinabi niya, kung papakinggan ninyong mabuti ang tinig ni Yahweh na inyong Diyos, at gagawin kung ano ang tama sa aking mga mata,
at kung makikinig kayo sa mga kautusan ko at susundin ang lahat ng mga batas ko, hindi ako maglalagay sa inyo ng anumang mga sakit na inilagay ko sa mga taga-Ehipto, dahil ako ay si Yahweh na nagpapagaling sa inyo. Pagkatapos dumating ang mga tao sa Elim, kung saan mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma. Nagkampo sila doon sa may tubig. Naglakbay ang mga tao mula sa Elim, at ang lahat ng komunidad ng mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sin, na nasa gitna ng Elim at Sinai, sa 15 araw ng 2 buwan pagkatapos ng kanilang pag-alis sa lupain ng Ehipto. Ang buong komunidad ng mga Israelita ay nagreklamo laban kina Moises at Aaron sa ilang. Sinabi sa kanila ng mga Israelita, kung namatay na lang sana kami sa kamay ni Yahweh sa lupain ng Ehipto nang kami ay nakaupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog. Pagkat dinala ninyo kami palabas dito sa ilang para patayin sa gutom ang aming buong komunidad. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit para sa inyo. Ang mga tao ay lalabas at magtitipon ng pang-isang araw na bahagi sa bawat araw para masubukan ko sila para makita kung sila ay lalakad o hindi sa aking batas. Mangyayari na sa 6 na araw, na magtitipon sila ng makalawang dami ng kung ano ang tinipon nila sa bawat naunang araw, at lulutuin nila kung ano ang dala nila. Pagkatapos ay sinabi ni na Moises at Aaron sa lahat ng bayan ng Israel, sa gabi ay malalaman ninyong si Yahweh ang siyang nagdala sa inyo palabas mula sa lupain ng Ehipto. Sa umaga ay makikita ninyo ang kaluwalhatian ni Yahweh, dahil naririnig niya ang inyong pagrereklamo laban sa kanya. Sino ba kami para kayo ay magreklamo laban sa amin? Sinabi rin ni Moises, malalaman ninyo ito kapag binigyan kayo ni Yahweh ng karne sa gabi at tinapay sa umaga na sagana, dahil narinig niya ang mga reklamo na sinabi ninyo laban sa kanya. Sino ba si Aaron at ako? Ang inyong mga reklamo ay hindi laban sa amin, ang mga iyon ay laban kay Yahweh. Sinabi ni Moises kay Aaron, sabihin mo sa lahat ng komunidad ng bayan ng Israel, lumapit kayo kay Yahweh, dahil narinig niya ang inyong mga reklamo. Nangyari na habang nagsasalita si Aaron sa buong komunidad ng bayan ng Israel, tumingin sila sa dako ng ilang, at pagmasdan, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay lumitaw sa ulap. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang mga reklamo ng bayan ng Israel. Kausapin mo sila at sabihin, sa gabi ay kakain kayo ng karne, at sa umaga ay mabubusog kayo ng tinapay. Pagkatapos malalaman ninyong ako ay si Yahweh, na inyong Diyos. Nangyari sa gabi na may dumating na mga pugo at natabunan ang kampo. Sa umaga ang hamog ay nalatag sa palibot ng kampo. Pagkawala ng hamog, doon sa ibabaw ng ilang ay may mga manipis na mumunting piraso na parang namuong hamog sa lupa. Nang makita iyon ng bayan ng Israel, sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Hindi nila alam kung ano iyon. Sinabi ni Moises sa kanila, iyan ang tinapay na bigay ni Yahweh sa inyo para kainin. Ito ang utos na ibinigay ni Yahweh sa inyo, kayo ay dapat magtipon, bawat isa sa inyo, ng dami na kailangan ninyong kainin, 1 omer sa bawat tao mula sa bilang ng inyong mga tao. Ganito ninyo titipunin iyon, magtipon ng tama lang para kainin ng bawat taong naninirahan sa inyong tolda. Ginawa iyon ng bayan ng Israel. Ang ilan ay nagtipon ng mas marami, ang ilan ay nagtipon ng mas kaunti. Nang sukatin nila iyon sa sukat ng omer, ang mga nagtipon ng mas marami ay walang anumang natira, ang mga nagtipon ng mas kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay nagtipon ng tama lamang para mapunan ang kanilang pangangailangan. Pagkatapos sinabi ni Moises sa kanila, walang isa sa inyo ang dapat magtira ng anuman yun hanggang umaga. Pero hindi sila nakinig kay Moises. Ang ilan sa kanila ay nagtira ng kaunti nito hanggang umaga, pero ito ay inuod at bumaho. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Sila ay nagtipon yun kada umaga. Bawat tao ay nagtipon ng tama lang kainin para sa araw na iyon. Nang uminit ang araw, ito ay natunaw. Nangyari na sa 6 na araw nagtipon sila ng dobling dami ng tinapay, 2 omer para sa bawat tao. Lahat ng mga pinuno ng komunidad ay pumunta at sinabi ito kay Moises.
Sinabi niya sa kanila, ito ang sinabi ni Yahweh, bukas ay isang taimtim na pamamahinga, isang banal na araw ng pamamahinga para sa karangalan ni Yahweh. Maghurno kayo ng gusto ninyong hernuin at maglaga ng gusto ninyong ilaga. Ang lahat ng matira, itabi ninyo para sa inyong mga sarili hanggang umaga. Kaya itinabi nila ito hanggang umaga, katulad ng tagubili ni Moises. Ito ay hindi bumaho ni nagkaroon ng anumang uod. Sinabi ni Moises, kainin ang pagkaing ito ngayon, pagkat ngayon ay isang araw na inilaan bilang araw ng pamamahinga para parangalan si Yahweh. Ngayon hindi kayo makakahanap nito sa mga bukid. Magtitipon kayo nito sa loob ng 6 na araw, pero ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga. Sa araw ng pamamahinga ay walang mana. Nangyari na sa ikapitong araw may ilan sa mga tao ang lumabas para magtipon ng mana, pero wala silang nahanap. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, gaano katagal kayong tatangjing sundin ang aking mga kautusan at mga batas? Tingnan ninyo, ako, si Yahweh ang nagbigay ng araw ng pamamahinga sa inyo. Kaya sa ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng tinapay para sa 2 araw. Bawat isa sa inyo ay dapat manatili sa kanyang sariling lugar, walang dapat lumabas mula sa kanyang lugar sa ikapitong araw. Kaya nagpahinga ang mga tao sa ikapitong araw. Tinawag ng mga tao ng Israel ang pagkaing iyon na mana. Ito ay maputi tulad ng buto ng kulantro at ang lasa ay parang apa na ginawang may pulot. Sinabi ni Moises, ito ang inutos ni Yahweh, hayaang itago ang isang omer na mana para sa kabuuan ng salinlahi ng inyong bayan para ang inyong mga kaapu-apuhan ay maaaring makita ang tinapay na pinakain ko sa inyo sa ilang, matapos na ilabas ko kayo mula sa lupain ng Ehipto. Sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng palayok at maglagay ng isang omer ng mana sa loob nito. Panatilihin ito sa harap ni Yahweh para itago para sa buong salinlahi ng bayan. Katulad ng inutos ni Yahweh kay Moises, itinago iyon ni Aaron katabi ng mga kautosang tipan sa loob ng kaban. Kumain ng mana ang bayan ng Israel sa loob ng 40 taon hanggang sa makarating sila sa lupaing may naninirahan. Kumain sila nito hanggang sa makarating sila sa mga hangganan ng lupain ng Canaan. Ngayon ang omer ay ika-10 bahagi ng epa. Bagong tipan. Matthew 28 is the 1 minus 20. Nang matapos na ang araw ng pamamahinga at magsimulang magbukang liwayway sa unang araw ng linggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumunta upang tingnan ang libingan. Masdan ito, may malakas na lindol, dahil bumaba mula langit ang anghel ng Panginoon, dumating at ginulong ang bato at naupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay katulad ng kidlat at ang kanyang kasuotan ay kasing puti ng nyebe. At nayanig ng takot ang mga tagapagbantay at naging tulad ng patay na mga tao. Kinausap ng anghel ang mga babae at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, dahil alam kong hinanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya dito, ngunit bumangon na katulad ng kanyang sinabi. Hali kayo tingnan ang lugar na hinimlayan ng Panginoon. Pumunta kayo kaagad at sabihin sa kanyang mga alagad, siya ay bumangon na mula sa mga patay. Makinig kayo, siya ay mauuna sa inyo sa Galilea. At doon makikita ninyo siya. Makinig kayo, nasabi ko na sa inyo. At kaagad na umalis ang mga babae sa libingan na may takot at malaking tuwa at nagsitakbo upang sabihin sa mga alagad. Masdan ito, sinalubong sila ni Jesus at sinabi, binabati ko kayo. At lumapit ang mga babae, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Pagkatapos nito sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Pumunta kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sa Galilea. Doon makikita nila ako. Ngayon habang ang mga babae ay papunta, masdan ito, ang ilan sa mga tagapagbantay ay pumunta sa lungsod at sinabi sa mga punong pari ang lahat ng nangyari. Nang nagtipon-tipon ang mga pari kasama ng mga nakatatanda at pinag-usapan nila ang pangyayaring iyon, nagbigay sila ng malaking halaga ng pera sa mga kawal at sinabi sa kanila, sabihin ninyo sa iba, pumunta ang mga alagad ni Jesus noong gabi at ninakaw ang kanyang katawan habang kami ay natutulog.
Kung makarating sa gobernador ang balitang ito, hihikayatin namin sila at alisin sa inyo ang anumang pagkabahala. Kaya kinuha ng mga kawal ang pera at ginawa kung ano ang iniutos sa kanila. Ang balitang ito ay kumalat agad sa mga Hudyo at nagpatuloy magpahanggang ngayon. Ngunit ang 11 na mga alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na kung saan itinuro ni Jesus sa kanila. Nang siya ay nakita nila, sinamba nila siya, ngunit ang iba ay nag-alinlangan. Pumunta si Jesus sa kanila at nagsalita sa kanila at sinabi, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Turuan sila na sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo. At pakinggan ninyo, ako ay laging nasa inyo, maging sa katapusan ng mundo." Mga awit, Psalm 21:8-13. Dadakpin ng iyong kamay ang lahat ng iyong mga kaaway, dadakpin ng iyong kanang kamay ang mga napupuot sa iyo. Sa panahon ng iyong galit, susunugin mo sila na parang nasa maalab na pugon. Lilipulin sila ni Yahweh sa kanyang matinding galit, at lalamunin sila ng apoy. Pupuksain mo ang kanilang mga anak mula sa lupa at ang kanilang mga kaapo-apuhan na kabilang sa sangkatauhan. Dahil hinanggad nila ang masama laban sa iyo, bumuo sila ng masamang balak na kung saan hindi sila magtatagumpay. Dahil sila ay iyong paatrasin, sila ay iyong papanain. Maitanghal, kay Yahweh, sa iyong lakas, aawitin at pupurihin namin ang iyong kapangyarihan. Soberanong Panginoon, kami ay namamangha sa iyong plano na higit pa sa Israel, na sumasaklaw sa lahat ng mga tao sa iyong tipan ng biyaya. Habang kami ay nagbubulay-bulay sa pag-amin ni Pedro at sa unang hula ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan, tulungan mo kaming maunawaan ang tunay na kalikasan ng pagiging alagad. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na buhatin ang aming krus at sumunod sa iyo, handang mawala ang aming buhay upang makamit ito. Hayaan mo kaming huwag ituon ang aming isipan sa mga bagay ng lupa kundi sa mga bagay ng Diyos, na namumuhay para sa walang hanggang kaluwalhatian kaysa sa pansamantalang ginhawa. Naway ang lahat ng aming gawin ay magbigay ng karangalan kay Hesukristo, aming Panginoon at Hari. Amen.